Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pambayad pa, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Pumasok na naman po ang bagong buwan, July 1, ngayong araw na ito. Panibagong pakipagsapalaran, panibagong stress na naman. At kung ano-ano pa mga anxiety, ang mga problema ang iyong iniisip. Sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Lalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. So, iba na napakalinaw, no? Talagang kung sa panahon nga natin ngayon ay pagpasok ng mga buwan, mga araw, mga linggo, no? Marami po tayong mga pinoproblema. Di ba? Tuliro ka na, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Bagsak ka na pagod ka na. Pero lahat ng yan, ang kasagutan po ay si Lord, no? Dahil nga yung kahinahan po natin, ang ating Panginoong Yesus ay siya naman ang ating kalakasan, no? So, kahit sa mga tanong sa buhay natin na minsan hindi po natin maintindihan kung bakit ba nangyayari, no? Mga problema, lalo na po yung mga mabibigat na kung saan halos hindi mo na makayanan, ay talaga namang bibigay ka. Kung wala kang relasyon sa Diyos, dahil ang lahat ng mga katanungan mo ay ang ating Panginoon lang ang may kasagutan. So yung tiwala po natin sa Diyos ay laging nandiyan. Kaya huwag daw tayo magtiwala sa ating sariling kakayahan. Kasi po ang nangyayari, yung iba parang feeling nila, kaya nilang lahat. May pera sila, makapangyarihan, may posisyon sa gobyerno, maraming mga properties, kaya nga paikutin ang sino man nasa paligid niyang mga tao, kaya niyang brasuhin. So feeling nga siya na yung mataas na ng kanyang sarili, kaya wala nang kinikilalang Diyos, di ba? Pero pag dumating nga yung mga matinding problema, doon po talaga bumibigay ang tao, di ba? Kaya tiwala lang po dahil lahat po ng hindi natin kayang gawin, may kakayahan po ang Diyos. Dahil sa nga yung may likha sa ating lahat, mula noon, hanggang ngayon, hanggang bukas. Di ba? Siya yung Alpha at Omega. Kaya alalahanin po natin, sa ating buhay, lahat ng problema natin, mga bills natin na iniisip, pamilyang nagkakagulo, hindi nagkakaunawaan, nag-aaway-away, matinding sakit o karamdaman, lahat pong yan, hindi po natin kayang sabay-sabay na lutasin yan. Maghintay lamang po tayo, gawin lang po natin kung ano ang nararapat, kung ano ang kaya natin dahil si Lord na po ang bahala sa lahat. Kung anong kayang gawin ngayon, di ba? Yun lang muna ang gagawin mo sa buhay. Dahil alam naman po natin, na hindi po natin control ang ating buhay. Kahit sarili nating buhay, si Lord pa rin po. Kaya mas maganda yung sumunod tayo sa kanyang katuruan. Hindi man perpekto, kailangan lagi po majority, Kahit mahina ang pananampalataya mo, di ba? Kailangan mong pagtibayin. Dahil baka nga kaya ka nanghihina, kailangan mo lang lumapit sa Diyos. Baka nakakalimot ka rin. Di ba? Kaya tayo po mga kapatid, sa pang-araw-araw natin buhay, marami po tayo pinagdaraan ng mga pagsubok, mga laban sa buhay, kung paano natin ito iraraos. Hindi po natin kakayanin lahat ng yan. Di ba? Lahat po ng yan ay may plano rin si Lord, na minsan hindi natin natutupad o hindi nangyayari ang gusto natin, iba pala ang gusto ni Lord. Ibig sabihin, mas the best, ang ibibigay sa atin ni Lord.
Kaya importante lang po yung relasyon natin sa Diyos. Manampalataya po tayo sa pagkuhanan natin ng lakas. Every time na nadadapa tayo, pinanghihinaan tayo ng loob, nawawalan po tayo ng pag-asa. Kaya sa Kanya po tayo magtiwala sa ating Panginoong Yesus ng buong puso. Sabi nga doon sa Kawikaan, no? At wag masyadong umasa sa sarili nating diskarte, no? Kung minsan gagawa ka ng illegal dahil sarili mong diskarte, mali. Ang punot dulo pa rin yan, o ang dulo pa rin yan, no? Ay hindi maganda. Pag si Lord ang sinimulan mo hanggang sa dulo, ay lalong kang pagpapalain. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at karamdaman, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakaloob sa iyo. Magtiwala ka lang at manampalataya. So tayo manalangin, Lord, bless na po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema po sa kanilang karamdaman. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasira o nasisira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil wala pong tiwala sa iyo. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po, mga kapatid namin, walang-wala talaga. Na ultimong pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas, pinuproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po, and God first.